umutang, ang tawag doon ay notes payable. Doon sa nagpautang, ang tawag doon ay notes receivable. Maluwalag yan, ha? May tanong kayo doon? Pwede nyo gamitin ang chat box. Titignan na lang natin mamaya sa chat box. Kung meron man gusto magtanong. Huwag kayo mahiya, magtanong kayo pag hindi nyo naintindihan. Pag hindi kayo nagtanong, ibig sabihin na intindihan nyo, hindi ko na siya babalikan kahit kailan. Okay? Kasi ako ang taong hindi marunong bumalik sa taong iniwan ko. Joke. Joke lang. Okay. Next one, meron tayong mga tinatawag na accrued liabilities, mga utang na naipon na hindi natin nabayaran agad. Okay, hindi natin nabayaran agad. Kadalasan ito yung mga gastusin ng isang negosyo na hindi agad-agad nababayaran. Okay, halimbawa, tubig. Dumating ang tubig mo kalagitna, pero ang due date ng tubig mo ay sa katapusan pa. So, either babayaran mo na siya o hindi mo pa siya babayaran. So, pag hindi mo siya binayaran hanggang katapusan ng buwan, accrued liabilities pa rin yun. Accrued liabilities. Ang tawag doon. Pagkalaman at current or deferred income, mga naunang nakolektang kinita. Ito ay income. In general, income siya. Kaya lang, hindi mo pa siya naibibigay. Kumbaga, binayaran ka na, hindi mo pa lang na-render yung service o yung produkto, hindi mo pa lang naibigay. So, yung mga sa libro ay sa accounting, ang tawag nila doon ay deferred at dapat i-consider na liability kasi utang mo yun eh. Kikitain mo siya pero utang mo pa rin siya. Part siya ng kinikita mo, ng negosyo, kikitain ng negosyo mo, kaya lang hindi mo pa na ipoprovide dun sa tao. Kumbaga, halimbawa, yung vaccine, nag-order ang Pilipinas ng vaccine sa isang company na nagpo-produce ng vaccine. Okay, binayaran agad kasi unahan ng bayaran ng vaccine, di ba? Binayaran agad. So income agad ng pharmaceutical company yon, pero hindi niya pa naibibigay yung mga vaccines. Yun, deferred income ang tawag ko. Owner's equity. Capital, ito yung puhunan mo. Okay. So, ang capital, either original capital o original investment or additional investments. Dalawa lang yan. Wala kayo ibang pagpuputunguhan yan kung hindi capital lang. Puhunan pa rin yan. Ngayon, yung puhunan na yan, ang may karapatan lang dyan yung owner. Kaya nga owner's equity. Walang ibang karapatan sa puhunan ng negosyo kung hindi ang owner. Kapag yung karapatan niyang yun ay in-exercise niya, ginamit niya, kinuha niya, ang tawag mo doon ay drawing for personal or withdrawals. Kadalasan ang ginagamit ngayong drawing account o kaya hindi masyadong ginagamit ang personal eh. Drawing account ang ginagamit. Okay? This is used to record any withdrawal of cash or other assets of the business by the owner for personal use or non-business use. Katulad kalimbawa kanina, si JM, yung inutang ni JM na 50 pesos, sinabi niya kay Lorente, kay Genesis na pare gagamitin ko to pambayad ng project natin. 50 pesos yun. Ang problema, nung bayaran na, hindi nagbayad pa rin si JM nung project, ginamit niya pangkain niya, ng pagkain niya. Okay, so yung ginamit niya sa pangkain niya, yung 50 pesos, wala nang pakialam doon si Genesis kung saan ginamit ni JM yung perang inutang niya kay Genesis. Maliwanag ba? So kung sa negosyo yan, winidraw ng owner yung portion ng kanyang cash. Kadalasan kasi cash ang wini-withdraw ng ng owner. So nag-withdraw siya ng cash, kumbaga sa bangko, nag-ATM siya, nag-withdraw siya sa ATM, ganon. Ganon lang yun, no? Kasimple ganon. Kung saan niya gagamitin yung withdraw niya, walang pakialam ang negosyo. Ang importante, ni-record ng negosyo yung drawing.
Yun lang drawing, yun lang withdrawal ng cash, ang kanyang i-record, hindi kung saan ginamit ng owner yung pera. Wala siyang pakialam doon. Next one, income statement. So ano ang laman ng income statements natin? Siyempre, yung revenue o yung mga kinita ng negosyo, yung income ng negosyo. Ano-ano yan? Services o kaya ng sales and other income. Tatlo yan. Pero sa atin, concentrate lang po tayo dito sa service account. Hindi natin pakikialaman yung sales, tsaka itong other income, baka pwede yan. Kasi sa notes receivable, natin siya makukuha. Okay? Pero ito, other services, specify nyo lang kung anong service ang ni-render. Halimbawa, ang transactions natin, ang business na nire-record natin ay tungkol sa catering services. So pagka naglagay kayo ng income doon, ang gagamitin nyo doon, catering income o kaya catering services income. Pagka naman repair shop, repair income. Repair income. Kung nagpapaupa ka ng bahay, rent income. Kuha niya ba? Ha? Pagka naman, halimbawa, mga spa, yung mga ganon. Ano ba? Saan ba natin makakategorize ang spa? Shop? O hindi lalagay nyo doon, shop income. Kaya parlor income. Parlor service income. Mago? Si Mago. Talaga ba ito naka-enroll dito, Mago? Ha? Ay, wala siya sa original. Ano naman pangalan ni Mago? Ronald, ano? Ronald, andyan ka pa? Ronald. Ronald, hello. Oo. 10:30 klase natin, ha? Hindi 11. Okay, sensya na. Alam mo naman ako, on time palagi. So, next time, pasok ka ng maaga. Online na nga lang tayo, nalilate pa kayo. Diba? Hello. Anyway, so pagka naman sales ang ginamit nyo, kayo po ay merchandising business kayo. Merchandising business. Other income, tulad ng sinabi ko, income halimbawa sa interest ng inyong notes, o pwede yun, interest income ang tawag nyo doon. Okay. Next one, expenses. Bakit ang expenses part ng income statement? Kasi ang expenses, ito yung mga gastusin mo para makagawa ka ng income. So, salaries, kung walang nagtatrabaho sa inyo, hindi mo binabayaran, hindi ka nagpapasweldo ng mga empleyado mo, paano ka magkakaroon ng mga bagay na ibebenta mo o kaya ng mga bagay na isi-serve mo, di ba? So, mga gastusin siya na naging bahagi ng inyong income para magkaroon ka ng income sa negosyo mo. So, salaries and wages, common ito, salaries and wages. Siguro naman, di na mahirap explain yan. Utilities, ito yung pagka nakakita sa transaction ng electric bills, water bills, telephone bills, ang lahat ng tawag doon ay utility expense. Utility expenses ang tawag doon. So pag nakita niyan, electric bill, water bill, telephone bills, utility expenses yan. Wala na ibang pupuntahan yan. Pwede rin naman rent expense. Okay, umuupa ka, nagbayad ka ng upa. So, yan. Supplies expense, yung mga supplies na nagastos mo, nagamit mo, expense yun. Kaya nga, sinabi ko kanina sa inventaryo, magkano ang supplies mo on hand, magkano ang inventaryo mo, yung difference nung on hand mo at saka nung original mo at saka nung inventaryo mo, yung difference nun, expense yung sigurado. Okay? Delivery expense, yung mga ginamit mo pang-deliver ng mga services mo. And then interest expense, other expenses din yan, tulad ng sinabi natin, yung sa notes payable yan. Kung may interest yung notes na binigay mo, yung interest nun, interest expense ang tawag doon. Okay. Pagod na ako doon. Kayo naman ngayon ang magsalita. Okay? Okay. Classify the following accounts as to assets. O, tatawag na ako, ha? Oops! Kung sino matabad ko. David. Participate. David. Sagot. Store equipment. Saan natin ka-classify?
Alan? Ma'am, Ha? asset po. Yes, asset. Very good. Actually, ang asset meron pa yung subcategories eh. Meron siyang current assets, fixed assets o yung tinatawag na plant property. Meron siyang investment, madami yan eh. Pero for a meantime, assets lang muna tayo. Saka nyo na intindihin yung pag kayo ay nandun sa higher. Next one, professional fee. Yakit. Professional fees. Yeah, Sofia? Oh, ano ha? Ano daw? Sophie? Anong sagot? Laksan mo. Income. Income. Very good. Ayan. Basta nakakita kayo ng fees, earned, yung mga ganun na salita, income agad. Yung atin na yan, commission fees, income yan. Sinabi ko na yung sagot doon. Delivery truck. Castrillo. Puro babae na tatawag. Castrillo. Expenses po, ma'am. No. Hindi. Wala. Unless delivery truck expenses no, nakalagay. Pero pagka walang ganon, pag eksaktong delivery truck lang yan, equipment yan. So, saan natin ilalagay ang equipment? Saan? Hello? Hello? Saan natin ilalagay ang delivery truck? Hindi na sumagot. Asset po, ma'am. Ayun, asset. Sa category ng asset, sa equipment siya. Okay, sa equipment. Vehicles yan eh. So, equipment yan. Okay. Kasi matagal ang buhay niyan eh, di ba? Then, accrued salaries. Mga sweldong hindi nabayaran. Saan natin siya i-categorize? Gonzaga, Albert? Expenses Albert? po, ma'am. So, pag accrued pa lang, tama din yan. Pag nagbayad ng salary, expenses yun. Pero hanggat hindi nababayaran, payable siya. Liabilities siya. Naliwanag ba? Naintindihan ba? Accrued pa lang eh. So, pag sinabi accrued, naipon na sweldo ng iyong mga employees. Therefore, kung naipon na sweldo yan, utang mo yan, kailangan mo yang bayaran sa kanila. Pero hindi pa siya nababayaran, kaya nga accrued pa lang, naipon pa lang siya. Okay, maliwanag? Next one, drawing, pakay. Saan natin kakategorize? Pakay, parang nandiyan si Desiree. Parang nakita ko kanina. Ang pangalan ni Desiree. Desiree? Are you there? Hello, calling. Nag-out ba si Desiree? Ha? Naka-out ba si Desiree? Hindi. Ha? Aha. Ha? O sige, si ano na lang, Karta. Mike, are you there? Owner's equity po. Owner's equity. Yes, kasi kontra capital siya. Sa owner's equity siya. Notes receivable. O ikaw, Genesis. An example na kita dito kanina. Asset, ma'am. Asset, yes. Repair tools. Saan mo ikakategorize siya? Jeremy? Assets po, ma'am. Assets. Sa office or store supplies po. Hindi. Nakaseparate siya doon. No? Pero kasunod siya doon. Supplies muna bago tools. Okay? Okay po. Sige po. Equipment. Asset din siya. Tama yun. Interest earned. Ayan, interest earned. Monica. Nakita ko pangalan mo, nag-flash. Monique? Income po. Income po. May sakit ka, Monique? Ang lungkot naman ang boses mo. Ang lalim. Ano? Income po. Lagyan mo ng buhay. Patayo atukin yan. Namimiss ka na ni Sir Pete, ha? Next one. Telephone bills. Patino, Rafael. Rafi? Expenses po. Anong klase expense siya? Anong specified natin na expense?
Utility expenses. Yun, utilities expense. Okay? Itong interest earned, interest income yan. So, commission na sabi ko na yan. Land and building. Saan siya land and building? Ikamora. Assets po. Yes, assets siya sa plant, property, and equipment siya kasama. Notes payable. Saan ang notes payable? Ano ang category ng notes payable? Mangyan. Sorry. Mangyan tuloy na sabi ko. Sorry po. Mark, Christian. Liabilities po, ma'am. Liabilities po. Liabilities. Yes. So, tatandaan niyo, basta may salitang payable, utang agad yun, utang. Kahit anong klaseng liabilities ang lumabas yan, basta payable. Basta kahit anong account pala, basta may salitang payable, mortgage payable, lease payable, basta may payable siya, salaries payable, utilities payable, kasi mga hindi na babayaran, ang ibig sabihin nun. So, mga utang yun, liabilities yun. Ang assets ay pag-aari, ari-arian. Ang liabilities ay utang. Okay, debts of the company, D-E-B-T-S, debts of the company. Owner's equity is the claim of the owner, the capital of the owner. Income, of course, is the source of income generated by the company, and expenses, all other. Itong lima na to, yan ang general categories ng ating accounts na tinatawag. Lahat ito ay account title, accounts. Accounts ang tawag nyo dito sa lahat ng ito. Okay, ito yung assets, liabilities, elements. You get? Naintindihan nyo ba yun? Ha? Maliwanag ha? Yes po, ma'am. Yes. May tanong, wala? O, may chat box. Ma'am, di po rinig. Wait po. Ay, naku, hindi daw rinig. O, sige. Lakasan mo ang audio mo. Wala na akong ilalakas. Naka-full volume ang aking audio. Okay, next one. Ayan na yung exciting moments natin. No, business transactions. Pag sinabi mong business transaction, lahat ng activities, lahat ng events na nangyari sa business, basta involved ang pera, kwarta, datong, dinero, lahat yan, salapi, lahat yan ay business transaction. Tatandaan niyo, ang pinag-uusapan natin dito ay transaction ng negosyo, hindi nung tao, nung negosyo. Okay, kaya nga business, negosyo yan. Okay, so the activity involved exchange of values and values. One is received and one is parted with. Katulad kanina, example natin, doon sa utang ni John Mark kay Genesis. Bale, ang nangyari doon, ano ang value received doon? Yung sa part ni JM, ang value received doon ay yung cash kasi nakatanggap siya ng pera. Ang value parted niya, ibinigay niya kay Genesis ay pangako. Okay? Yung pangako na yan is accounts payable. Kay Genesis naman, pag kay Genesis tayo nag-record, ang accounts received ni Genesis ay yung pangako ni JM, kaya accounts receivable. Ano naman ang values parted with niya? Yung perang ibinigay niya kay JM. Yun ang ibig sabihin ng value received and value parted with. Next one, every transaction affects the contents of accounting elements. This could be either an increase or decrease and vice versa. Decrease or increase, it doesn't matter. So, tulad ng sinabi ko kanina, accounting elements are your assets, liabilities, equities, so owner's equities, revenue, and expenses. Okay, eto na po tayo. Ready na kayo? Dapat meron na kayong handang ballpen at saka papel. Please, kung wala pa, kuha muna kayo. Kahit scratch paper, problema nyo yan. Kung saan nyo siya ilalagay, saan nyo siya isusulat. Ang importante, may isinusulat po kayo para mas maintindihan nyo ang analysis. Nag-analyze na tayo ng transaction
Tulad ng sinabi natin kanina, kapag sa analysis, mali kayo, lahat ng gagawin nyo mali. Tandaan nyo yan ha, kahit sa pag-check ng papel. Next one. Parang sabi dyan, write the effects of the transaction. So, ginawa ko yung first three. Halimbawa, ito yung, kopyahin nyo yung transaction na yan. Okay, I give you time to copy, kopyahin nyo siya. Habang nagdi-discuss tayo at para marinig din ninyo. Okay. So, noong January 4, si Mr. J, kung sino man siya, hindi ko siya kilala, opened a tailoring shop and invested 200,000, tama ba? 200,500 pesos cash in the business. So, nag-invest siya ng pera, nagkakahalaga ng 200,500. Ano ang analysis natin dyan? Ang value received natin dyan, ano, ang unang tatanong natin dyan, anong accounts ang naapektuhan? So, ang negosyo, tatandaan nyo, nagre-record tayo sa negosyo ni Mr. J na tailoring shop. Ano tinanggap ng tailoring shop? Cash. Yun ang value received. Ano tinanggap ng tailoring shop? Cash. Value received yan. Okay? Ano ang epekto ng pagkakatanggap ng cash ng negosyo? Increase. Bakit? Kasi dati wala naman negosyo. Nagkaroon bigla ng negosyo. Tapos yung negosyo nagkaroon ng 200,500 pesos. O edi nagkaroon siya ng nag-increase ang kanyang cash. Nagkaroon siya bigla ng cash eh. So nagkaroon siya ng increase sa cash. Okay? Ano ngayon ang ibinigay? Ano ang value parted with? Yung karapatan ni Mr. J Capital sa negosyo. Yun ang ibinigay niya. O ayan, may capital ka na dito sa negosyo na to. Therefore, increase siya. Same amount. Pero hindi palaging ano yan. Kailangan ito palaging balance. Okay? Palaging balance. Pero yung itong accounts affected, pwede siyang 2 o 3, depende. Yun yung double entry na tinatawag na kung saan yung merong transaction, isang transaction may epektong 2 o 3. Tatlong accounts or more ang maapektuhan na account titles o tinatawag na accounts elements. Okay? So later on, maano natin yan. Ayan. Next one. January 5. Ay, tapos na kayo dito ang kumopya. Sorry ha. Sabihin nyo pagka hindi pa. Hindi pa po, ma'am. Copy. Okay. You have to copy the transaction and the analysis kasi mamaya kayo na po ang gagawa. Okay. Mamaya kayo na po ang gagawa. Therefore, pakikopya lang po ng mabilis in 1 minute. Tapos na dapat siya. Okay. Kopyahin nyo muna. Pero wag 10 oras ha. Kulangin tayo. Kailangan matapos natin to kasi kasama na to sa quiz ninyo. Pag alam nyo na, master nyo na ang increase, decrease, madali na ang debit credit. Kaya tayo simula sa increase, decrease. Kasi ang unit natin, debit credit. Please let me know kung tapos kayo. Somebody would have to caught my attention. Catch my attention.
supplies na tawag doon, hindi naman siya tools, no? Supplies. Okay? 25,000 cash. Bumili siya ng supplies. 25,000, binayaran niya ng cash. Therefore, ano nagkaroon ng business? Supplies. Diba? Supplies na nagkaroon ng target ng business ay supplies. Kaya increase ang supplies natin by such amount. Ano ngayon ang isa pang ibinigay ng business? Yung cash. Nabawasan ng cash natin ng decrease ng 25,000. Nag-decrease to 6,000. Bakit nabawasan? Kasi nagbayad tayo. Yes. Number 9. Mr. K. Catering Works. 12,000. Binigay po lang yung billing statement niya na, sir, ito yung saan ka din nakapayaran yun sa amin. Pagkatapos po ng pinagawa dito, therefore, parang nag-bill tayo kay Mr. K. So, in time, pabayaran ni Mr. K yun. Kaya ang tawag natin dun sa bill na yun ay accounts receivable. Accounts receivable. Bakit receivable? Kasi nga, ang binigay lang natin sa kanya yung billing statement niya. Di ba pag nakakatanggap tayo sa Meralco, billing statement, ito ng billing payments, di ba? O ito yung babayaran mo sa Meralco, magkagay doon, kung magkailang bla 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 bla. Pero minsan, hindi natin agad binabayaran. Hintayin pa natin yung due date bago tayo magbayad o kaya one day bago tayo magbayad. So sa Meralco, yung bill na binigyan nila sa atin, receivable nila yon. Kaya dito, ganun din yan. Nag-bill tayo kay Mr. K, okay, ng 12,000, kaya ang accounts affected natin, accounts receivable, increase tayo, and then 12,000, and then nagkaroon tayo ng service income. Bakit? Kasi bigay tayo sa kanya ng servisyo sa catering works. Okay? Nagpatahi siya, kumbaga, binigay natin, sige, ito, magkano ba ang magpapatahi ako, halimbawa ng laro, magkano ang billing, binigay natin sa kanya. So, in anticipation na yung babayaran niya, kaya nirecognize natin yung income. May income tayo kasi meron na tayong inaasahan na magbabayad sa atin. Yun ang ibig sabihin niya. Okay na? Tapos na? Okay, next. Next, January 10. Bumili ng chairs and tables. Saan natin i-classify ang chairs at tables? Sa furniture. Siyempre, chairs and table di ba? Furniture yan. Ano nangyari? Nagkaroon ng business ng chairs and table kaya nag-increase ang furniture sa atin. Magkano? 6,000 cash. Therefore, ano nangyari sa cash na bawasan? Bawasan ng cash, kaya decreased cash, 6,000. Wait lang ha, may dumating lang. False alarm sa kabilang bahay pala. Next. Bought additional sewing machines. Okay. On account. So, on account. So, ibig sabihin, hindi nagbayad. Bumili tayo ng negosyo natin ng 2 sewing machines pero hindi binayaran. Ang halaga ay 50,650. Ano ibig sabihin yan? 50,650 dun sa 2 machines. So, magkano ang bawat isa? Bali, 25,325. Tama ba? Whatever. Okay, so yung 50,000 na yan ay para sa 2 machines.
sewing machine. So ano ang na-receive natin? Sa shop equipment. So consider na shop equipment siya. Bakit? Mas malaki yung ano mo di ba? Yung sewing machines mo sa supplies mo So, shop equipment nag-increase, nagdagan, nagkaroon tayo ng shop equipment, kaya nadagdagan. Additional pa nga accounts payable ko. Accounts payable, nag-increase din. Bakit nag-increase ang accounts payable natin? Kasi, inutang natin di ba? So, since inutang natin siya, therefore, may utang tayo. Kaya nag-increase ang ating utang. Naiintindihan niyo ka? Maliwanag ba yung mga analysis? Sabihin niyo pag hindi niyo naiintindihan kasi talaga hindi ko na ito babalikan. Sige, kabayin niyo muna. Init. Sugot na yung lalamunan ko. May klase pa ako ng 2 o'clock. Ang oras na. 11:30 no. Okay na? Pwede na? Pwede na ba? Yes po. Okay. January 15. Mukhang ako lang ang sumagot nito. January 15, nagbayad ng salaries. 2 assistants, 5,000 each. Okay. Tanong. Ilang assistants ang binayaran? Ilang assistants? Dalawa po. So, 5,000 each. 5,000. O magkano lahat yung dalawa? 10,000. 10,000. Kaya 10,000 na nakalagay dyan. So, bakit salaries expense? Kasi nagbayad tayo ng sweldo Sweldo. Kaya salaries expense nag-increase 10,000. Bakit 10,000? Kasi dalawa sila nagtipa 5,000. Pwede rin naman na i-answer nyo dito, salaries expense increase 5,000, cash decrease 5,000. Pero, meron ka panibagong recordings ulit na salaries expense increase 5,000, cash decrease 5,000. So, ganun din. Pagsamahin mo na pareho para tipid ka pa ng papel. Diba? Pati ng ink mo, tipid ka. O pati ng pagod mo, tipid ka. Kaya, ano yan? 10,000 na siya. 10,000, remember, 5,000 each of the 2 assistants. January 16, paid store space on bayad na upa. 5,000. Okay. So, yung upa, rent expense yun. Siyempre, upa yun gastos sa atin sa negosyo. Increase ang ating expense, 5,000. At nabawasan na naman ang cash natin ng 5,000. Grabe. Parang wala na tayong kinita. Puro tayo gastos, no? Diba? Tapos na? Hindi pa po. Sige, go. Init. Asan si Mago? Ano ba? Si Mago, nakalimutan pa rin. Nag-beat pa rin ang meeting natin. Okay na? Sobrang init, grabe. Okay na ba? Okay na? Sabi ng song kaya hindi masyadong makakasilaw. Yes, pagka dun sa ano natin, dun sa chairs and tables, furniture and fixture, okay lang yon. Okay lang kahit na furniture and fixture ang ilagay mo ang title doon. Kaya lang hindi natin nilagyan ng fixtures kasi unang-una mahaba. Pangalawa, ang fixtures kasi
uh, yung separate siya, halimbawa, ang fixtures natin, electric fan, fixtures yun. Sa chairs and table, kung sinabing meron siyang side table, fixtures yun. Pag sinabing, ano pa ba, sa furniture natin, na fixtures natin. Commonly kasi gano'n ang interpretation nun, ha? Pwede nyo gamitin ng furniture and fixtures. Bahala kayo. Acceptable yun. Walang problema dun. Okay, tapos na? Hello? Okay, next one. Next one. Ay nagagawa nito. Sige, hanggang 30 yan, ha? Hanggang 30 yan. So, dahil lang yung ginawa natin kanina. Kopyahin, tapos lagyan ng sagot. Okay, bibigyan ko kayo ng 10 minutes. So, 11:34 plus 10 minutes, 11:44. Sasagutan natin, pa-participate kayo kasi nire-record ko ang inyong participation. Kahit naman last meeting, may participation kayo. Pag may tanong kayo, mag-chat box kayo. Sige, i-open ko chat box ko. Pwede ba magtali ng buhok? Ang init eh.
lang muna. Go, 11:45 na. Okay na? Pwede na tayo magsagot. Hello? Are you still alive and kicking? Kaya pa ba? Kaya pa? Hello? Anybody's home? Tapos na? Hindi pa? Ha? Hindi pa. Ma'am, hindi pa po. Anong number na kayo? Anong date na kayo? Excuse. Anong date na mo? Sabihin 17 pa lang kayo, ha? Nasa 25 na ba kayo? Opo, ma'am. Okay, sige. Another 5 minutes. Okay na? Hit. Ay, so, init. O, pwede na? Okay, so check your work. Tapos na ba tayo dito? Tapos na tayo dito, ano?
So, ito na tayo. Tapos na rin tayo. Ito. Yung sa baba. Yung number 17. Tama ba? Nagbayad ng kalahati ng utang sa singer company. Nag-issue ng promissory note for the balance. So, ibig sabihin, nagbayad siya ng kalahati cash. Di ba may utang tayo kay singer, si yung company, yung business natin. Okay. So, may utang siya accounts payable. Yung una, binayaran niya ng cash, tapos yung kalahati. Yung balance nung balance, binayaran niya ng notes payable. So, pwede yung i-record siya ng 2 beses. Yung una, accounts payable, decrease kasi ipaano sa bayad ng kalahati. Kaya ang nag-decrease ang cash mo ng kalahati ng utang. So, yung utang mo, nabawasan ng kalahati dahil nagbayad ka ng kalahati. Tapos yung kalahati na titira, binayaran mo ng promissory note. Kasi ayan, na-issued a balance, issued a promissory note for the balance. So, ang entry naman doon, o ang pag nag-record kayo, mababawasan pa rin ang accounts payable kasi pinalitan niya yung accounts payable ng notes payable. Kaya decrease ulit ang payable, ang accounts payable, tapos nagkaroon ng notes payable increase. Nag-increase. Bakit nag-increase ang notes payable? Kasi nga, binayaran niya ng promissory notes yung utang niya. Maliwanag ba? So, pwedeng 2 entry na ganyan. Ang tawag nyo dyan, single entry. Okay? Ang tawag nyo dyan, single. Pag pinag-iwalay ninyo yung mga transactions, yung returns ng transaction, single entry ang tawag nito. Tama yan, walang mali dyan. Pero, kaya nga, record na malaki dyan, pwede mo dyan gawing isang record lang. Isang record lang. Okay? Pwede na ba? Pwede na ba? Opo. Okay, so yung isang record lang, ito ang tawag nyo dito. Compound entry naman ang tawag dyan o kaya complex entry. So, ang nangyayari, kung natatanda nyo kanina, yung accounts payable natin, ayan o, 2 beses natin dinecrease. So, this time, isang beses na lang, decrease yung kabuuan na lahat. Kabuuan. Binayar, kasi di ba nagbayad siya ng cash, kalahati, tapos yung kalahati, binayaran niya ng promissory note. Therefore, yung buong utang niya ng accounts payable, wala na. Zero balance na dapat yun. Kaya, dito ang accounts payable, nag-decrease siya ng 50,000. Yung kabuuan ng utang niya. Ngayon, ang binayad niya cash, kaya nag-decrease ang cash, kalahati ng 50,000, tapos yung notes, yung kalahati, binayaran niya ng notes payable, kaya notes payable mo, increase ka ng kalahati mo. So, ang tawag nyo sa entry na to ay compound entry or complex entry. Pero kadalasan na ginagamit lang dyan ay compound entry, hindi complex. Compound entry lang yan. Para hindi kayo malito, kasi baka malito pa kayo dyan eh. Ang epekto niya, the same. Pareho pa rin. May accounts, may cash kayo na decrease at may notes payable kayo ng increase. So, ito yan, 2 na yan. Kaya cash mo decrease at notes payable mo increase. Pero ang accounts payable mo parehong decrease. Naintindihan ba yon? Okay, yung 20, nakatanggap ng 17,550 sa lahat ng sa ibang customers, various customers. Okay, so increase in cash, increase in income. So check your work. Tama ba kayo dito? Be honest. Tama ba? Ha? Opo. May tanong kayo dito? Wala. Wala naman kayong tanong. Next, yung 22, ito yung answer yung natin. Rendered tailoring services to Mr. D on account. So on account lang to. Pag ganyan, open account yan. Accounts payable yan o accounts receivable yan. Depende no, kung kanino ka nagre-record. In our case, ito ay nagre-record tayo sa business at tayo ay nagpautang kay Mr. D ng 16,500 kaya nagkaroon tayo ng accounts receivable ng increase, tapos ang service income natin increase. Bakit service income? Kasi nga nag-render tayo ng tailoring services. Kumbaga,
Pero tayong ginawang damit ni Mr. D, nagkakalaga ng 16,500, kaya kita natin yun. 24, collected the bill. O kanina po natatandaan nyo, nag-send tayo ng bill. Binild natin si Mr. K ng 12,000. So kayo nagbayad siya. Kanina may accounts receivable tayo, increase ngayon, decrease na yung accounts receivable natin kasi bayad na. Kaya nag-decrease siya. Tapos nagkaroon tayo ng cash, increase ng cash. Noong 25, nagbayad tayo ng electric bill, 4,200. So, sabi natin kanina, yung electric bill, water bill, telephone bill, lahat yun sa utilities mapupunta. Kaya utilities expense increase, 4,200, and cash decrease, nagbayad tayo, kaya nabawasan ang cash natin, 4,200. May tanong? Wala Siyempre, para naman akong tanga no? Tatanong ko kayo, wala din naman sasagot. As usual, full. Okay, next. Rendered services to Mr. Zay. Paying cash, 2,000 cash, and the balance 3,000 cash. So all in all, magkano ang service na binigay natin kay Mr. Zay? All in all, magkano? 5,000 po, ma'am. 5,000, yes. So, 5,000 ang binigay natin service sa kanya, yung cash, 2,000. Ito siya, cash increase, 2,000. Service income, 2,000. Tapos, dun sa 3,000 balance, accounts receivable, increase 3,000. And service income, 3,000. Again, simple entry ito. Pwedeng ganitong entry, ganito yung or. Etong nasa baba, ang cash mo, 2,000, ang accounts receivable mo, 3,000, at ang service income mo, 5,000. Kasi ayan, ang service income mo, 2,000 and 3,000, kaya 5,000. Okay? Next. Ayan, nag-withdraw si Mr. J ng 1,005. So, for personal use. Accounts affected natin, drawing. Sabi nga natin, exercise to ng karapatan niya, kaya sa kanyang pangalan lang dapat to i-counter check sa kanya. So, increase ang iyang drawing mo, 1,500, and cash again, decrease ng 1,500. Okay, may tanong kayo dito. Naintindihan niyo ba lahat ito? Yes po. Ha? Opo. Yes po, ma'am. So, tama ba lahat? Chinek niyo ba lahat ng inyong gawa? Apo. Sino naka-perfect score doon? Ako po. Ayan. Sa taas ang paa, gusto makita ang mga buksan yung mga camera nyo, mga ipakita kayo. Wala bang may camera sa inyo? At puro nakasarado lahat ng camera Ako nyo. po nakabukas, ma'am. Bakit hindi ko Nakabukas na rin po yung aking ma'am. Bakit hindi ko nakikita yung Bakit? Sino ang marunong? Oy, Mr. Christian Mangyao, bakit wala ako nakikita sa monitor ko? Buisit. Ganyan po minsan. Ay, ganon. Sabi niyo po, ma'am, Ano? off niyo po muna yung camera. Minsan kasi, Hindi ko laptop ko eh. minsan po kasi, sa internet connection po. Okay. Sige. Pero wala ako dun sa whiteboard. Hindi kasi natagpagpasok ni Magmuri kanina. May napindol ako, hindi ko alam kung ano. Pinanagla ako, bilang puro wala na nakakita. Anyway, so last na to. Okay, so pagkakos natin ito, so step, pumunta sa kaya pa ba? Kaya nyo ba? Yes, yes po. Kaya pa. Siyempre, mamat may ito, diba? Magaling sa math. Diba? So, oral participation naman to. Ibig sabihin dito, walang amount yan. Sabihin nyo lang sa akin, i-reset nyo ba ano ang affected accounts. Okay, increase and decrease. The other invest against, pareho lang yan yung una. Gagawin ko yung una. So, nagkaroon tayo, cash increase, okay, increase cash, increase capital. Kasi dinadala kung sino yung, sino yung owner, wala naman sinabi. Kaya increase cash, increase
capital. Kuha niyo ba? Yung sagot dyan? At hindi ko na-copy yung oral naman to. Halos pareho yan. Okay. What supplies for cash? Ano sagot dito? Increase in? Sige. Supplies. Supply. Decrease in? Decreasing cash. Oh, nagaling ko talaga ng mga math people. Sana kung face-to-face tayo, mas matutuwa ako, no? Okay, namimiss ko yung face-to-face natin. Next, collected cash from various customers. Sige, unahan. Go. Increase cash. Ano po? Service income. Increase cash, increase service income. Okay, next, number 4. Go. Decrease. Ayun, grabe. Oh, para ako nakikinig sa kanya. Sabay-sabay. Increase in growing and decrease in cash. Number 5, go! Huwag ka na nagsalita. Increase expense. Increase. Okay. Accounts receivable. Accounts payable. Bakit? Bakit accounts payable? Ito yan, hindi pwede maging accounts payable yan. Pero tama siya. Payable yun. Oo, kasi, di ba? Teka muna, huwag ka muna magsalita dyan. Let me explain. Nakatagal tayo ng bill galing sa bilang. Tulad na din example natin kanina, di ba? Nakatagal tayo ng bill, pero di agad natin pinilihan. So, tama lang na ang debit natin, ang increase natin dito, utilities expense. Tama yun. Hindi naman tayo nagbayad, pero inutang natin, hindi tayo nagbayad, kaya may utang tayo. Ang dapat doon, okay, increase in utilities payable. Alert, payable. Hindi pa tayo bayad eh. O, payable pa yan, di ba? Next month pa siya magbabayad o, next month. So, payable pa yan. Utang. Pero hindi natin pwede gamitin na accounts payable. Bakit? Kasi utilities ang ginamit natin. Utilities expense. Kaya dapat yung payable na utilities payable din. Ang kadalasan na ginagamit ng accounts payable sa mga customers. Pati accounts receivable sa customers lang yung ginagamit. Okay? So this time, since ang na-incur natin ay expense ng Meralco o expense na utility, kaya tama na utilities expense and increase natin yun. Pero nagkaroon tayo ng utang dahil next month na natin mabayaran utilities payable. Naintindihan? Ha? Yes po. Okay, next. Ayan, payables, employees, increase. Increase. Yun. Yun, decrease sa cash natin. Purchase office equipment on account. Increase. Equipment po. Office equipment. Matanda yung pag pinakalagay ng office sa gagamitin. Kasi maraming ibig sabihin ng maraming categories din yan. The office equipment increase o increase office equipment, decrease in Cash po. decrease ba? Bakit nabayad ba? Payable po. Payable. So, nagkaroon tayo, increase pa rin ng accounts payable. Sinabi ko lang decrease, nag-decrease naman kayo ng cash agad. Ingat po kayo mga kapatid. Tulad ng sinabi ko, kapag nagkamali kayo ng analysis, mali ang recording, mali lahat, pati hanggang sa tayo hanggang sa balance. Next, bill customers for services rendered on account. Yan, accounts receivable. Increase. Service income. Yes, service income increase. Mukha may kumakain na dyan. Nakita ko. Next, receive promissory note from one customer. Increase account receivable po. Tapos, Tapos,
How do you know increase? Service income, increase. Next, number 10. Increase in owner's drawing po. Correct. Decrease in cash. Yun, ang galing. Grabe. O, may tanong? Wala na. Wow. Kaya-kaya ba? Kaya-kaya ba ang lesson 2? Ang unit 2? Ang analysis? Ha? Kasi mas madugo na yung susunod natin dito. Mas madugo na, no? Kaya, alayin natin. Ito na siya. Sabla muna. Gutom ako. Okay, maya-maya, ano lang tayo, 30 minutes lang. Maiksi lang ito eh. Pero madugo siya. Madugo lang. Hindi mo natin detect ang debit credit next week ngayon. Sa susunod na dito is debit credit. Debit credit copy. Debit credit copy. Ayan. Kita niyo ba? Bookkeeping equation. Okay, sanay na kayo sa equation, di ba? A plus B is equal to C. A is equal to B plus C. So, bookkeeping equation, kung sinabi natin bookkeeping equation, ano yan, yung accounting elements natin, okay, yung accounting elements natin, ay lalagyan natin, kung wala yung isa, kung natin ma-determine yung isa, lalagyan sa assets, liabilities, and equities. Okay. Ito yung kanina muna natin yan. Tapos na yan. Sabi natin yung isa yan. Basically, okay, equation, accounting equation, assets equals to equities. Ang property ng negosyo ay property din ng equities natin. Dalawa equities natin, dalawa. Isang outside equity o creditors at isang owner's equity. So yung equity na atin sa dalawa, isang liability, isang owner's equity. Ano yung liabilities? Outside creditors. Yung nagpautang sa atin, nagpautang. Yung assets will be equal, okay, assets is assets are equal to liabilities plus okay. mo, yun ang magiging claim ng owner. Kapag nagsarado na ang business mo, kadalasan pag nag-bankrupt ang business. Okay? Nag-bankrupt ang business, unang babayaran ng negosyo yung mga inutangan niya. Kung ano yung matira sa inutangan niya, anong matira sa assets niya, pagkatapos siya magbayad, nakapal ang pwedeng mag-claim ang owner. Kumbaga sa corporation, pag nagsarado sa corporation, babayaran mo na lahat ng corporation ang mga utang. Kung ano yung matitirang assets ng kumpanya, ng
relasyon sa kapaghahati-hatian ng mga owners, ng mga stockholders na sinasabi. Liwanag? May tanong doon? Malinaw ba? Sasabihin ko pag hindi malinaw pagkaka-explain, ha? Para ano tayo. Okay na? Pwede na ako mag-proceed? Kaya nyo naman yan, di ba? Dahil magagaling talaga mga math majors eh. Math major ba naman? Gusto naman ang simple-simple nga, no? Counting equation na yan, di ba? So, eto na ngayon yan. Kapag niya algebra nyo ditong pagka-dali-dali. So, pagka yung owner's equity, yung liabilities natin, creditor lang ang may ano doon. Yung owner's equity natin o yung owner's capital natin, yan po ay nahahati sa tatlo pa. Meron kang income, meron kang expenses, meron kang drawing. Ngayon, okay, doon sa owner's equity, ang laman niya, hindi na investment. Okay, kasi diba kanina sinabi natin ang owner's equity, ang capital, may original investment, may additional investment. Tapos na-apektuhan siya ng drawing. Kasi kiniklaim niya yung ano niya, yung yung capital niya. Kaya ngayon, yung kita ng kumpanya, sino ba dapat kinabang sa kita ng business mo? Hindi ikaw bilang sa owner, di ba? Ikaw lang may karapatan doon. Therefore, yung capital mo, maaaring mag-increase o mag-decrease depende sa income mo at sa expenses mo. Pagka ang income mo greater than the expenses, ang ano mo doon is net income. Okay? Pag ang income mo ay mas malaki kaysa sa expenses mo, after deducting the expenses from the income, you have net income. And from the net income, saka mo ipa-minus ang drawing mo. O kaya, i-add mo muna yung net income mo sa capital mo bago ka magma-minus ng drawing. Ganun din yun. Okay, pag ang net income mo, ang income mo is lesser, mas mababa kaysa sa expenses mo, pero kang net loss. Pero kang net loss. Okay? Ngayon, ang tanong, kung net loss ka, ano gagawin mo sa drawing mo? Kung net loss ka, siyempre, pag nabinegosyo ka, ayaw mo ng net loss, ayaw mo na malugi ka. Kailangan lagi ka may kita. Eh, nagkataon na nag-net loss ka. So, ano mangyayari sa drawing mo? Anybody? Shall I call the name? Sasagot? O mag-volunteer lang? Jessica. Madalas ko makita pangalan mo. Jessica Guison. Yes? At pagka halimbawa nag-net loss, anong mangyayari sa drawing? Mawawala man. Alam mawawala? Paano mawawala? In-incur nyo yun. Buburahin natin sa record natin. Naka-record yan, remember? Buburahin ba natin? Hindi po. Ano ang gagawin natin? Kasi normally ang gusto natin may net income tayo, di ba? So, sabi ko kanina, pagka greater ang income sa expenses, net income yun. Pag may net income, that is the time, babawas natin yung drawing. Diretso sa net income or minus sa capital natin. Eh ngayon, nabaliktad. Instead na net income, magkaroon tayo ng net loss. So, ano gagawin natin? Ano ang epekto ng net loss sa capital? Ano epekto ng net income sa capital muna? Sige, para mas maintindihan natin. Ano epekto ng net income sa capital o sa owner's equity? Increase, decrease? Increase po. Increase. Ang net loss ano? Decrease po. Decrease. So, kung ito ang net income increase sa capital, ma-minus natin ang drawing. Bakit? Kasi diba, babawasin natin ang drawing kasi kinuha niya yun eh. Kinuha ng owner, nag-withdraw siya. Eh, paano pag net loss? Anong gagawin natin sa drawing? Ma-add po sa net Yes, ma-add sa net loss. Tama. Correct. Very good. Therefore, when expansion, when the equation is expanded more, it will become that it offset
assets is equal to liabilities plus, okay, original and additional investment, that is your owner's equity, plus or minus siya. Ito, normal at ito minus expenses, so ano ang difference minus 0. Net, net actually, ang mangyayari na sa presentation ng balance sheet, okay, ipaano mo na yung difference o ma-minus mo na yung difference ng expenses at drawing bago mo i-add sa original and additional investments. Anyway, next time, tsaka natin pupuntahan to mga ganitong klase ng sitwasyon natin para hindi kayo malito. Ganyan lang muna tayo. Okay? So, example, ayan. Kung natatandaan nyo kanina, si Mr. J, yung transaction natin kanina, meron kayong kopya, di ba? Sabi ko sa inyo, kopyahin ninyo. January 4, okay. Ano ba yun? Tubig ba yun pa? Wait lang, ayan, may delivered. Okay. So, bali ang mangyayari, assets, actually may equals yan eh. Binura ko lang. Equals liabilities plus etc. So, ito yung mga natin, accounting elements natin. Accounting equation natin, susundin natin palagi, tatandaan nyo, palagi, kung ano yung amount ng assets, dapat yun din at totals ng kabuuan nito, totals ng liabilities at saka nito. Kabuuan. Palaging balance, kaya nga equation palaging balance yan. Hindi pwedeng mas malaki ang asset, mas malaki ang amount at the end pagtapos natin i-combine ito. Kailangan parehong balance. So, yung una natin transaction, nag-invest ng cash ng 200,500. Okay, kaya ilalagay natin yung cash sa asset kasi diba yun ang ating classification. Tapos, owner's equity yung capital. Kuha nyo? Walang problema doon, di ba? Pareho pa rin sila, balance pa rin. Asset is equal to liabilities plus equity pa rin siya. In-expand ko lang yung dito, pero yun din yun. Okay? Then, yung number 2, bumili tayo ng sewing supplies, kung natatandaan nyo, bakit naging 175,500 na lang ang ating cash? Kasi, bakit? Bumili tayo ng supplies ng 25,000, kaya bawas na siya. Pero kahit nabawasan siya, yung cash natin na 175,000, nagkaroon naman tayo ng supplies na 25,000. Ay, ang ganda, 25,000. Tama ba? 25,000. Therefore, pag in-add mo yung 175,500 plus 25,000, ang total niya pa rin is 200,500. So, balance pa rin siya. Nakikita niyo ba? Balance pa rin siya. Yung pang number 9, nag-bill tayo kay Mr. K dito. Therefore, kung nag-bill tayo, nagkaroon tayo na accounts receivable, tulad ng sinabi ninyo, yung cash natin, walang epekto sa cash, walang epekto sa sewing supplies. Okay? Sa sewing supplies, walang epekto. Pero, ang epekto niya ay nasa service income na 12,000 at saka yung accounts receivable na 12,000. So, pag in-add mo yung 175 plus 25, that is 200,500. Okay? Plus 12,000, ilan na yon? 12,000 ba? Tama ba? 500. Okay, in assets yan, total assets. Pag in-add mo ngayon yung capital at saka yung service income, a total of 212,500. So, balance pa rin tayo. Bawat transaction, kailangan balance sa accounting equation. Hindi po pwede. Kahit na madami nang nakalagay dyan, madami nang naka-record dyan, kailangan balance pa rin sila. Okay, number 10. Yung number 10, nagkaroon tayo ng furniture. Bumili tayo ng furniture ng 6,000. Kaya yung 6,000, pabawas natin sa cash kasi binayaran natin ng cash yung furniture natin o fixtures natin. So, naging 169,500 na lang. Ito, na lang.
Okay? Bakit naging 169,500? Kasi bumili tayo ng 6,000 na furniture. Okay? May epekto ba sa liabilities and capital natin? Wala. Pareho pa rin sila. Pero nagkaroon lang tayo dito ng furniture na 6,000 at bawas ang ating cash na 165,000. Bawas ang ating cash na 6,000. So wala siyang epekto dito sa kabilang side, sa right side. Wala siyang dito. Kasi remember, ito is asset is equal. Liabilities plus owners o capital o owners equity, etc. etc. Yung expansion, yung expanded. Okay. May question doon? Paano nangyari? Naintindihan ko bakit naging 169,500 to? Ito, cash natin. Okay. So, ngayon, next one. Cash natin, ganun pa rin. Ano nangyari? Bumili tayo ng dalawang sewing machines. Kaya nagkaroon tayo ng sewing equipment na 50,600. Nabawasan ba ang cash? Hindi. Nabawasan ba supplies? Hindi. Nabawasan ba receivable? Hindi. Ganun din furniture. So, hindi lahat sila nabawasan. Hindi rin sila lahat nadagdagan. Pero, nadagdagan yung total assets natin ng 50,600 dahil sa equipment na binili natin. Pagdating ngayon sa right side, bigla tayo nagkaroon ng accounts payable. Bakit? Kasi inutang natin siya. Inutang natin. So, accounts payable at 50,600. May epekto ba sa capital at sa service income? Wala. Therefore, pag tinotal mo yung 50,600 plus 200,500 plus 12,000, ang amount nitong tatlo na to ay pareho din ng totals nitong nasa lahat ng assets na to. Kailangan pareho sila. Ito ngayon ay magiging equipment natin. Naintindihan? 15. Ay, ano ang transaction ng 15? Parang hindi ko na ilagay. May changes. Salaries expense. Ayun. So, yung salaries expense, nagbayad tayo ng dalawang assistance na tigpa 5,000. Kaya, nagkaroon tayo ngayon ng salaries expense under the expense account. Nagkaroon tayo ng 10,000. Nabawasan ang cash natin. Kaya, from 169, naging 159. All the rest, hindi apektado ang ating mga accounts. Pero ang maapektuhan niyan, mga kapatid, ay yung total assets mo, okay, plus yung total liabilities. Bakit walang liabilities? Dapat may liabilities dito, hindi pwede wala. Sorry. Etong liabilities natin, dapat meron dito. Hindi siya babalance. Ayan, sorry. Ay, ang ganda. Ayan. So, dapat dyan yung ating liabilities would have an amount of, teka, sorry for that. Hindi ko nakita eh. 60, 5. Pareho pa rin ang utang natin. Hindi pa rin nababawasan ng utang, ang initial investment, okay, ang service income, pero nagkaroon tayo ng expense. Nakuha niyo ba? May tanong kayo dito? Wala. Okay. Wala. Sigurado kayo, ha? Okay. Next one. Ayan. Bakit siya blanco na? Kasi yung ibang trabaho dyan mula 16 hanggang 30 ay gagawin nyo po at isasubmit nyo ngayong araw na to hanggang mamayang alas 5 ulit. Okay, hanggang mamayang alas 5 ulit, isasubmit nyo yan sa Gmail ko. Yung sagot ninyo mula dito sa January 16 hanggang sa katapusan ay sit work nyo na po yan o exercise nyo na po yan at yan po ay isasubmit niyo. Kukuhanan nyo siya ng picture. Ayoko, handwritten po yan para po mas maintindihan niyo kung paano nangyayari. Handwritten yan sa yellow pad. Lilinawan nyo lang po ang kuha, utang na loob kasi yung iba nag-post, dati hindi ko maintindihan ang sulat at hindi ko rin maintindihan yung inyong ipinost. Linawan nyo lang po para na sa ganon ay inyo pong
maipasa mamaya sa Gmail. Yung momtest, ano yun? 7430@gmail.com. Okay? So, punta na tayo yung susunod. Anong oras na? Hanggang 12:30 lang tayo, sabi ko. Yung T-account in the rules of debit and credit. Ano ba ang tinatawag na T-account? Ang T-account ay simple form ng account natin o simple form ng cash, supplies, blah, 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 blah. Lahat ng account na sinabi ko kanina, simple form. Okay. Very useful in analyzing business transaction and problem solving. Resembles the big letter T, kaya nga T-account ay parang letter T siya. There's the left side and the right side. At ang tawag nyo sa left side ay debit, ang tawag nyo sa right side ay credit. Uy, papasok na po tayo sa debit and credit. Ito na yung essence ng bookkeeping or accounting. Debit, credit, walang kupit. Yan na, walang kupit. Okay, to debit is to enter the amount on the left side and to credit is to enter the amount on the right side. So, siguro ano lang muna tayo dito, lecture lang muna tayo, saka na natin take up yung application nito next week. To debit and the credit may mean that an increase, that either an increase or decrease depending on the accounts affected. The rules of debit and credit also follow the normal account balance. Ano ibig sabihin ng normal account? Pag nag-record na kayo lahat ng transaction, na i-classify nyo lahat ng transaction sa bawat account niya, na i-record nyo sa bawat account niya, at the end of the accounting period, tinotal nyo ang debit at ang credit. Okay? Kung ano yung mas malaki doon, yun ang normal balance na tinatawag. Okay? So, ayan yung ibig sabihin niya. So, ito yung pinaka-summary niya. Lahat ng asset accounts, lahat ng nasa assets natin. Ito yung T-account na tinatawag natin. Okay, yan yung T-account sa assets, debit, credit sa right side, debit sa left side, credit sa right side. Okay, so kung titignan nyo ang assets, liabilities, and equities, lahat ng debit nasa left side, lahat ng credit nasa right side. Kaya nga, iniligay ko dyan, debit left side, credit right side. Okay, debit left side, credit right side, etc. etc. Pati ganyan din yan sa income, expenses, income, at saka drawing. Iisa lang. Ang ibig ko lang sabihin dyan, mga kapatid, isa lang ang position ng debit at credit sa T-account. Okay, isa lang. Either on the left side or on the right side. Ngayon, ano ang increase side at ano ang decrease side ng mga accounting elements? Pag assets, lahat ng assets, okay, ang debit side o ang left side ay increase side. So pag nagre-record kayo ng increase sa debit, increase sa asset, sa left side niyo siya ilalagay. Pag magde-decrease kayo ng asset o kahit anong asset accounts, sa right side niyo siya ilalagay or sa credit side niyo siya ilalagay. Bakit? Kapag itinotal nyo lahat ito, kung tama ang record nyo, tinotal ninyo yan, debit at credit side na yan, at the end of the accounting period, mapupunan niyo mas malaki ang debit side kesa sa credit side. Yung difference between the debit side and the credit side, ang tawag nyo doon is normal balance. So sa asset, ang assets, kahit anong klaseng asset accounts, ang normal balance ay debit side o debit. Okay, lahat ng asset accounts, pag natapos kayong mag-compute ay mag-enter dito ng mga details ninyo, pag kinuha ninyo ang difference, mas malaki palagi ang debit kesa sa credit. At ang tawag niya dun sa difference na yan ay normal balance. Kaya ang assets ninyo, kahit anong assets, ang normal balance ay nasa debit side. Ay nasa debit side. Sa assets yon. Sa liabilities, reverse. So tatandaan nyo, ang asset
pag alam ninyo na ang asset, ang debit ng asset ay increase side at normal balance side, yung credit niya decrease side, yun ang reverse ng liabilities, equities, pati ng income. So, liabilities and equities, ang debit side niya at ang credit side niya, pareho pa rin yan. Pagka debit side, decrease side siya, parehong decrease side. Okay. Ang debit sa liabilities, ang debit sa equities ay decrease side, nababawasan. Okay? Pero ang credit side niya, okay, ang right side niya, okay, ay ang increase side niya, nadadagdagan pag magre-record kayo ng transactions, yung credit, yun ay increase side ng inyong liabilities. Pag magdadagdag kayo ng liabilities, sa credit side nyo siya i-record. Ganon din sa equities. Bakit? Kasi ang normal balance niya ay credit, ganon din sa equities. Ang ibig sabihin nun, sa liabilities, pag natapos kayo mag-record sa debit at sa credit nito, pag kinuha nyo ang balance, mas malaki ang balance ng credit kesa sa debit. Okay? At the end of the account, hindi pwedeng mangyari na mas malaki ito. Ibig sabihin kasi nito, mas malaki ang binayaran mo kaysa sa inutang mo. Imposible yun. Diba? Kaya kailangan, malaki yung utang mo kaysa sa binayaran mo. Maaari may balance ka pa. Kaya yung balance mo, kaya nga tinawag na normal balance. Again, yung liabilities, yung equities, at saka yung income, pare-pareho sila ng nature. Ang expenses, ang assets at expenses, tsaka ang drawing, pare-pareho din sila ng nature. So, tingnan natin siya dito. Ayan. So, ang expenses, kung mapupunan nyo, ganun pa rin, ang debit nyo nasa left side, ang credit nyo nasa right side. Normal balance niya pa rin is debit. Increase side niya pa rin ang debit. So, pareho sila ng assets kung mapupunan nyo. Tama ba? Ganun din ang drawing. Pare-pareho sila. Pareho silang dalawa. Yung income, pareho ng liabilities at saka ng capital. O, may tanong? May tanong ba? Naintindihan niyo ba yan? Yung pinaka-summary? Yung pinaka-ano na yan? Kinokopya niyo ba? Opo, ma'am. Gusto kong kumopya, ibabalik ko saan kung pwede ibalik para makakopya muna kayo. Saan ko ibabalik? Nakopya nyo na yung mga una. Uy, salita kayo. Okay na? Nakopya nyo, ha? Hello? Hello? Apa, ma'am? Wala nang problema. Naintindihan nyo kaya? Sige. Tignan natin kung naintindihan. Sagutin nyo to. Pag ito hindi nyo nasagot, manigas kayo. Joke lang. Indicate nyo lang. Yung debit, ano yung ano sa akin? Yung debit at yung credit. Increase side of all asset account is Debit. Debit. Ang galing. Okay, debit. Very good. Normal balance side of the income account. Credit. Credit po. Credit, hindi debit. Credit. 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 CR. Okay, credit. Kasi income account yan income. Okay. Nasaan siya sa basic accounting equation natin? Nasa equity siya. Saan ba ang equity? Nasa left side siya. When expenses are incurred, it is always recorded in... Pag nagkaroon tayo ng expenses, saan natin i-record? Debit. Debit. Very good. Increase side. Pabilisan, ha? Liabilities are decreased by... Hello? By
Nagdi-decrease na ang Debit po. liability. Credit po. Debit po. Drawing when incurred is recorded as ay, nahanap pa yung T account. Kaya ang tagal. Debit po. Debit. Debit po. Normal balance of owner's equity is Debit. credit. Ay, credit. Owner's equity. Credit. Owner's equity, kapatid. Owners. Equity. Capital yan eh. Payment of rent is recorded as Debit po. Ay, Debit. sak. Tama. Huwag mo nang baguhin. Tama na eh. Yes po. Interest incurred from notes receivable. Ano yan? Debit. Pagka yung notes receivable mo may interest. So, anong tawag mo dun sa interest ng notes receivable mo? Income po. Income. So, pag income, nagkaroon ka Credit. ng income, sa may re-record? Credit po. Credit. Ayun, tama. The purchase of land is recorded as Debit po. yun. Payment of liability is recorded as Liability. Ay, credit. ulit. Payment of liabilities are recorded as uy, nagbayad tayo ng utang. So, ano nangyari sa utang natin? Nabawasan na dagdagan. Decrease. Decrease. Oh, record. Pagka-decrease na natin i-record, debit, credit. Debit. 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 Ang galing. Ay, debit. Sabi na. Debit daw. O, kaya pa? O, yan. Set work. Ito yung kanina actually, no? Kaya lang, instead na increase, decrease, debit, credit na po ang gagawin natin. Okay, debit, credit na. So actually, pag nag-recite kayo o pag kahit nagre-record kayo, sa mind niyo, uunahin niyo palagi yung salitang debit at credit bago yung account titles, tapos yung amount. Kasi yun ang magdetermine kung paano niyo i-record yung transaction niyo o itong itong answer niyo. Okay, so debit cash 200,500 pesos cash, credit MJ Capital, etc. etc. So, kung mapupunan nyo kanina, inuna lang natin yung cash tapos increase, di ba? Tapos yung amount. Ngayon, instead na increase-decrease, kasi ito na talaga yung gagamitin natin kung debit credit. Magmula ngayon, debit credit ng usapan natin, wala nang increase-decrease. For analysis purposes na lang yung increase-decrease. So, debit, cash, credit, MJ Capital o Mr. J Capital. Bumili ng supplies, debit, sewing supplies, credit, cash. So, hindi na natin sinusulat na decrease cash. Credit cash na. Kuha nyo? So, actually, hanggang dulo din yan. Ito. Exercise na lang natin. Sige. Ayan. Build Mr. K for tailoring works. Debit. Ano sagot natin dito kanina? Ano nag-increase tayo dito? Account receivable po. Yes, so debit, accounts receivable, and credit, Service. service income. Sino yung nagsasalita? Genesis po. Okay, sabi ko na nga ba eh. Yung boses na yan eh. Para ikaw lang ang nakakaintindihan. Joke lang. Okay, what about this one? Debit, iba naman. Furniture. Furniture, tama. Debit, furnitures, and fixtures. Okay, pwede yun. O kaya debit furnitures lang. And 6,000. Credit. Cash. Ang galing. Gusto ko yan. Okay, next one. Sige nga, number 12. Sa isa lang ha, pag may nagsalita na, huwag nang sasabayan. Oh, number 12. Sino gusto magsalita dyan? Go! Okay? Debit sasabihin nyo, pag nagsalita kayo, pag nag-recite kayo, palagi may debit credit sa una, tapos yung account title, tapos yung amount. So, sino yung nagsumagot kanina? Babae. Ikaw ba yung Marpuri? Marpuri. O, sige. Ayla, debit. Sige, kumpletuhin mo. Okay.
Magkano? Magkano? Sabihin mo yung amount. Baka pag, sige ulit. Debit, Hmm. okay. Credit. Ayun, very good. Alam mo ba, pinapractice sa inyo yan? Kasi pag nag-record kayo sa journal at sa ledger, ganyan ang gagawin nyo. Next, number 15. Iba naman. Sino pa? Yung mga hindi naisagot kanina. Debit. Cash. Sino yan? Magpakilala ka. So, hindi ko nakikita, wala nga nakaano sa akin dito. Oh, sorry ah. Si Marpuri lang ang nandito. Hindi ko maintindihan kung bakit siya lang ang nakikita kong ano, bakit ganon. Sige, sino nagsasalita? Sino nagre-recite? Sino nagre-recite? Sige na, huwag na kayo mahirap. Hello? Sino nasagot kanina? Bison po, ma'am. Reason po. Sino? Isan po, ma'am. Ano? Sige. Sige. Yes. Sige. Ano po? Debit. Debit muna, debit. Palagi ang debit ka isa. January 15. Salary. Debit. Salary. Ay, hindi ko talaga nakikita sa video. Sabi ko sa blackout ng monitor. Sige, debit. Sino nagsasalita? Bilan po. Okay, bilan. Sige, debit. Debit, rent expense, 5,000. Credit cash, 5,000. Okay, very good. Number 17. Veridiano po. Okay, Janet. Veridiano. Ano na? Veridiano po. Veridiano, Buise. Opo. Wala, sige, go! Debit po, accounts payable. 50,650 po. Okay. Tapos, credit po yung cash. 25,325. Mhm. Tapos, credit din po yung notes payable. 25,000. So, di ba, kung decrease, madali na yung debit credit. You follow? Anyway, pareho din naman. Sige. Sana gano'n lang ginagawa nyo, ha? Relate yung increase-decrease kanina. O, next, 20. Sino sasagot? Pakilala muna kayo. Nuevo po. Villanueva. Ha? Nuevo po. Nuevo. O, sige. Opo. O, sige. Debit? Debit ano? Service debit po, service in 17,500. Magkano? Ay, anong account title mo? Debit? Service income po. Debit, service income, Okay. 17,500. 550. Okay. Credit po, cash, 17,550. Okay. O, baliktad. Dapat debit cash kasi nakatanggap tayo. Ayan, o, receipt, di ba? Pag receipt tayo, nakatanggap. Tama ba? Tumanggap tayo ng cash, 17,550 galing sa mga customers natin. Kaya dapat debit cash, 17,550 and credit service income, 17,550. Kasi tayo ang tumanggap eh. Remember tayo ang nagre-record tayo as for the business. Kaya since na nakalagay naman dyan receive, ibig sabihin tayo ang tumanggap. Di ba? Ganun yun. O next, 22. Lalaki naman. Wala akong marinig sa mga lalaki. 20 po. Ikaw na naman. Ikaw na naman. Sige. Monopolize mo ha, Genesis ha. Sige. Go. Ano po, Go. debit account receivable po, 16,500 pesos. Okay. And credit po is service income,
16,500 pesos po. Okay, perfect. So, tama kayo doon, ha? Checkan yung mga gawa nyo, ha? Dapat, ano nyo yan? Hindi ko na pinasasagbit sa inyo. Next, 25. Gusto ko marinig ang mga boses. Sino ang mga lalaki? Pentoho po, ma'am. Ha? Pentoho po. O, sige. Oo, next. Sige. Debit po, utility bill po na 4,200. Tapos credit po, cash na 4,200. Okay. Very good. Kaya lang, Micah nga ba? Micah, walang utility bill na title. Instead na utility bill, ano dapat gagamitin natin? Utilities expense. Expense yan mga kapatid. Okay po. Utilities expense. Okay? So, tama naman yung 4,200 and credit cash. Kasi nagbayad na tayo eh. 30. Ayan. So, dalawang debit, isang credit, ha? Sino yun? May Camora po, ma'am. Oh, sige. Emer. Debit cash, 3,000 pesos. Ay, 2,000 pesos. Yes. Debit account receivable, 3,000 pesos. Yes. Credit service income, 5,000 pesos. Yes, perfect. Ang galing. Grabe, ha? Talaga natutunan niya. I'm glad naman na intindihan niyo mga pinagsasabi ko dito. Oh, last na to. Last na to. Next. Debit. Ano debit natin dito? Mr. J Drawing. Yes, Mr. J Drawing, 1,500. And credit, cash, 1,500. So nakikita niyo yan. Prepare for a long quiz. Units 1 to 3. Okay? Kailan yan? Gusto nyo next week na o sa April 30 na? Kailan nyo gusto yan? At tinatanong ko kayo, hello, Matt. Kailan nyo gusto yan? Sa next week na o sa April 30 na? April 30 na po. 30 na. So next week, pwedeng asynchronous muna tayo, di muna tayo mag-meet. Sakot na nalalamunan ko, ha? Pwede tayo hindi muna mag-meet. Sige, ha? Opo, ma'am. Pag kami nagtanong sa inyo, sabihin nyo, asynchronous kayo, gagawin nyo yung unit 3 kasi mahaba yung unit 3. Diba? Mahaba yung mga exercises nyo dyan, mga activities nyo, ha? Maliwanag ba? Pag may nagtanong na ibang teacher, lalo na sa academics at saka sa basta kahit sinong chismosa, kahit na sino magtanong sa inyo. Asynchronous muna tayo. Lahat yung is, nyo siya. Isasubmit nyo ang Unit 3. Pwede nyo na ba siyang isubmit ng May 1? Unit 3. Hello? O May 2 na siya. Ano ba ang May 1? May 1 is Saturday, I'm sorry. Kailan nyo pwede isubmit ang Unit 3 no? May 1, you have 2 weeks. Or kailan? May 8 na? Uy, kausap ko kayo. Kailan kayo magsasubmit? Buta, kayo pa tinatanong ko. Kailan kayo magsasubmit? Dapat ako nagdidictate sa inyo yan. Ano? Ang quiz ninyo, 8:30. Pumayag na ba kayo lahat? Opo. Opo, ma'am. So, Opo, kailan ma'am. tinatanong ko, kailan nyo isasubmit ang Unit 3? Unit 3 lang. Ang Unit 2 nyo, supposedly, kailan nyo dapat isubmit? Ang alam ko nga yun, next week eh. Next Tama ba? Oo, yun lang alam ko. Next week ay Unit 2 eh. So, kailan ang nyo yan? Kailan ang Unit 3 nyo? May 8 na lang. Pwede na ba? May 8, pwede na? Kaya na ba? Pero bells na. Yes po, ma'am. Sige, basta next week, hindi tayo mag-meet, asynchronous kayo, gagawin nyo yung Unit 3 kasi mahaba-haba yung exercise nyo doon. Pagkatapos, that is 23, 30, mag-quiz kayo, and then May 7 siguro yun, hindi 8. May 7, kayo po ay
magre-resume tayo ng klase at magsasubmit po kayo ng ano nyo, hindi pala May 8 May 7, sorry May 7. Bago mag May 7, magsubmit na kayo ng Unit 3 para umpisa na po natin. Hello, journalizing na po kayo. Kaya matindi-tindi na ang inyong trabaho. Hirap gawin nun, no? So, siguro, sa Unit 4 na kasi yun eh. Ibibigay ko ang Unit 4 ninyo by next week. Okay, may klase lang ako kasi ngayon. By next week, bibigay ko Unit 4 para mapag-aralan nyo na rin. Kasi nandun na kasi yung, yung pangalan nito, yung journalizing na tayo. Umpisa na tayo ng bookkeeping cycle. So, journalizing and posting, yung mahaba yun eh, pero siguro journalizing lang muna tayo. Okay? So, maghanda kayo ng ruler. Okay? Maghanda kayo ng ballpen o ng lapis, bahala kayo. At kayo po ay gagawa ng skeletal format ng journal na makikita nyo doon sa inyong, pangalan nito, sa inyong module. Okay? So, wala lang tanong, ha? Hello? Kumakain na ba kayo? Ako hindi pa. Again, hindi ko alam kung nakabukas ang inyong mga hindi ko rin alam kung paano, sino ang pwede mag-take ng ating klase. Alam mo talaga, sana hindi maapektuhan mamaya. Makita talaga, so kaya hindi ko kayo makita lahat. Change layout kaya ako change layout. Ayun, auto pala, reset. Auto pala. Nakikita ko na kayo ngayon lahat. Hindi na wala ako nakikita, di ba? Hindi lang talaga nakikita ko eh. Ay, grabe ha. Nagtawag tuloy ako sa mukha ni Magpupi. Joke lang. Ayan. Oy. Talaga naman. Ang bugwat. Saka ang mo. Ay, mga lalaki. Ang haba ng buhok na. Hindi na ka nagpapagupit ha.